po ang natin ng mga salita. Panginoon, sa mga aming paunawa, bigyan po kami ng panguluan upang ang lahat ng maninilangin ay aming po magkasan ay piniyaya mo ng pagpaalala at pagmamahal na aming nais pangluwag sa buwan spirito namin. Panginoon, salamat po at tawanin po kami kung ano man po pamilihan na itanguan niyo sa aming harapan. Panginoon, ay namin nakakasalis sa kawain po. Tawad po, Panginoon. Salamat po at kasihan mo po ng banal ng Espiritu ang kakunyanihan mo langit po sa alagitlaan namin lugar. Paulahan mo po kami. Samahan mo po kami. In the name of Jesus, po aming hiling sa mga kakunyanihan ng pangalan. Amen. Praise God! Salubungin po natin ang may ngiti ang ating Panginoon. Ngitian natin ang Panginoon sapagkat masaya ang Panginoon sapagkat ang bawat isa atin ay laging tumutugon, laging present sa kanyang appointment sa atin kahit na anong mangyari. At masaya ang Panginoon sapagkat may ibibigay siya, may hatid siya sa bawat isa sa atin ngayong gabi. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. Praise God. Sige po, tayo po ay magpasalamat sa ating Panginoon. Purihin siya.
Panginoon, tunay na walang kapantay, Lord God, sa ilalim ng presensya mo, Lord. Salamat po, Panginoon, dahil ikaw na nakakilala sa amin, Panginoon. Ikaw na nakakita ng aming mga puso. Kahit na may mga pagkukulang kami, ito'y patuloy na nagiging tapat sa amin. Salamat, Panginoon, sapagkat kahit anuman po ang daanan ng bawat isa, Lord God, anumang pagsubok, Lord God, alam namin ikaw ang kaagapay namin. Walang imposible sa iyo. Hallelujah, hallelujah. Ano man ang daanan ko, ang grasya mo, ang pag-ibig mo, ang ako mo'y panghahawakan ko. Walang imposible sa'yo. Na ngayon, kasama ka. Kaya muli mag-isa. Lahat ng ay makakaya. Basta't Jesus kasama kita. Jesus, ikaw ang aking tagumpay. Jesus, ikaw ang aking kagalakan. Jesus, ikaw ang hain ng aking buhay. Jesus, ikaw, ikaw.
Salamat sa patuloy na pagpapaalala, pagpaparamdam, Lord God, na pagmamahal mo, Panginoon, at hindi mo pag-iwan sa bawat isa sa amin. Lord God, patuloy mo po, Panginoon, na i-remind ng bawat isa, Lord God, na sa bawat anumang tahanan namin, Panginoon, ay palagi kang nariyan, Panginoon. At sa dahil ikaw, Panginoon, ay patuloy ka namin pupurihin, patuloy ka namin itataas, Panginoon, at patuloy na kikilalanin, Panginoon, ang iyong pangalan higit sa lahat. Purihin ka, Panginoon, salamat po, Panginoon, sa iyong banal na presensya kasama namin, Lord. Purihin ka sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Ituloy po ang Panginoon. Hindi po sa bawat isa. Tayo po ay sama-sama ngayon na makinig at mag-aaral ng salita ng Diyos. Ang lakbayin po natin bilang mga Kristiyano, mga kapatid, ay samot-sari puno ng mga pakipagsapalaran. At naroon yung mga challenges o hamon sa ating mga buhay na nilagay ng Panginoon bilang kanyang disenyo upang tayo po ay matuto at lumago. At kadalasan, mga kapatid, ay ginagamit ng Panginoon yung mga ito. Ginagamit ng Panginoon yung mga mapapait na mga karanasan sa ating mga buhay para tayo ay turuan. Amen ho ba? Ang ating pong paksa ay may pamagat na bitter or better. So, simulan po natin muna sa magitan ng panalangin at pag-aaral. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa mensaheng hindi pong ihatid sa amin sa gabing ito. Salamat na alam po namin narito ka. At ako, Panginoon, ay lingkod mo lamang. Ang labi mo, kayo po lang, Panginoon, ang tunay na amin po guro. Mangusap ka, di lang po mangusap ka, kundi hipuin mo ang puso ng bawat isa po sa amin. Ang mga salita mong ito ay hindi lang po marinig ng bawat isa, kundi matanim sa aming puso upang ito ay amin po maipamuhay, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa pangunawa at karunungan at pagkakalam mo sa bawat isa po sa amin upang aming pong pag-aaral ng iyong salita ay hindi po mawalang kabuluhan sa gabi pong ito na kami uuwi, Panginoon, na binless mo ng iyong salita. Sa iyo lamang tinitiwala namin lahat-lahat, O Diyos. Minsan pa po ang papuri at pagsambay sa iyo po lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ang ating pong text na babasahin at pag-aaralan ay mula po sa aklat ng Exodo, chapter 15, 22 to 27 po. So, simulan po muna natin, o basahin po muna natin sa talata 22 hanggang 23. At dinala ni Moses ang mga Israelita mula sa dagat na pula, papunta sa ilang ng Shur. Sa loob ng 3 araw, naglakbay sila sa ilang at wala silang nakitang tubig. Nang makarating sila sa Mara, nakakita sila ng tubig. Pero hindi nila ito mainom dahil mapait. Ito ang dahilan kung bakit Mara ang pangalan ng lugar. So, sabi po dito sa Bible ay kagagaling lamang po nila sa pagkahati ng dagat na pula. Alam niyo po ba yun, mga kapatid? Di ba si Moses po yung tinawag ng Panginoon para pangunahan ng bansang Israel na kasalukuyan nung una ay alipin po ng mga Ehipsyo. At itinawid niya sa dagat na pula ang kanyang mga kababayan sa pagitan ng kapangyarihan ng Diyos na hinati yung dagat na pula. Amen? At dito po sinabi rito na
kagagaling ng daw nila doon. So, sariwa pa sa kanilang karanasan yung mahimalang pagkilos ng Diyos. Subalit, ito na naman po, maharap sila sa panibagong pagsubok. Ano yon? Nang sila po ay naglalakad na sa disyerto, sa loob ng 3 araw, naghahanap po sila ng tubig na maiinom, naubos na kasi kanilang baong tubig, wala silang makita. So, uhaw na po sila, mga kapatid. 3 days po yun. Hello? Sabi nga ako, mga kapatid, napakahirap pagka hindi ka nakakain ng tubig sa loob ng 3 araw. Mamamatay ka na. Kaya ako, uhaw na sila. Ng mga oras na ito. Alam nyo, isang aral na matututunan po dito natin ay minsan po, akala po natin yung lakbayin ng buhay Kristiyano ay laging masayang tunay. Amen? Naglulutang ka, nagpapalak pa. Hindi ho. Ang buhay Kristiyano, mga kapatid, ay may mga panahon din ng kabigatan at lungkot. Ng kasaganaan at kakulangan, ng kaginhawahan at kahirapan. Habang tayo po ay nasa daigdig na ito, mga kapatid, ay mararanasan po natin ito bilang mga Kristiyano kasama yung mga hindi Kristiyano. Sabi po ng Juan 16:33, meron kayong kapigatian dito sa sanlibutan. Si Jesus mismo ang nagsasabi po niya. Ngunit lakasan ninyo ang inyong loob, napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. So, sabi dito ng Panginoon, dito sa mundo, hindi tayo exempted. Kahit na Kristiyano tayo, kahit mananampalataya na, kasali pa rin tayo sa makakaranas ng mga iba't ibang klase ng kabigatan, pagsubok, kapigatian, sakit, hirap. Minsan nga, ikaw na ito na naglilingkod sa Panginoon, pero dahil yung ibang tao na wala sa Panginoon, sa kanilang mga pagkakamali at pagkukulit kasalanan sa Diyos, yung consequence sa kanilang ginawang mali, pati ikaw nadadamay. Hindi lang po sila. Amin o ba? Minsan talaga pinararanas ng Panginoon sa ating mga buhay yung disyerto, na kung saan tayo po ay nauuhaw ng lubos. Hindi ho puro damuhan o luntiang pastulan, yun pong ating dinaraanan. Actually, kung nabasa naman po natin, noon hong ilikas ho ni Moses ang Israel mula sa Egypto, di ba hinabol sila ng mga Egyptyo? At nung sila po ay tumatakbo palayo sa kanila, napunta sila sa dagat, yung dagat na pula, tubig. Dahil doon, takot na takot yung mga Egyptyo, ay yung mga Israelitang kababayan niya. Pati si Moses, sinisisi nila. Ano ginawa ng Panginoon? Hinati yung dagat na pula para o sila ay makatawid. At nung sila yung makatawid na, yung mga Egyptyo na maabot sa kanila, tumawid din ng dagat na pula. Pero ano ginawa ng Panginoon? Sinara niya yun. At nalunod silang lahat, itong mga Egyptyo. So makikita natin, mga kapatid, may mga pagkakataon na maharap ka sa dead end, tapos gagawa ng himala ang Panginoon, nahatiin niya ito para ikaw makatawid, makalampas. Nung makalampas ka na, okay na, masaya-masaya ka ulit. Actually, itong chapter 15 na Exodus, mababasa nyo mula po sa verse 1. Bago sumapit yung verse 15, yung 14. Umaawit sila, nagpupuri sa Panginoon, masaya-masaya sila. Then after 3 days, wala silang mainom. Ganyan ang buhay. Minsan nasa ibabaw, minsan sa ilalim, gulong daw ng buhay.
Amen mo ba? Minsan ikaw nasa valley, sa plains, minsan naman ikaw nasa bundok. Kinakailangan mong akyatin, mahirap. Tapos bababa ka na naman, punta ka ulit sa valley, maya-maya bundok na naman. Ganyan ang buhay Kristiyano. Sa ating paglalakbay, may mga bumps ahead. May mga rough roads. May mga rivers na dapat tayong tawirin. May mga dagat na pula. Ganun talaga. Accept na natin yun. Tapos, eto pa. Nang sila po ay makakita ng tubig, yung spring, o batis water, gano'n. Diba? Imagine na lang mga kapatid, 3 araw kayo naglalakbay. Uhaw kayo din, suddenly nakakita kayo ng tubig. Dito ang tuwa kayo, di ba? Wow! At lasa, nakakita rin tayo tubig. Wow! Takbuhan na siguro sila. No? At nung kanilang tikman, hindi nila mainom. Ang sabi ho, sa interpretasyon, hindi lang dahil sa babae nito, contaminated pa. Mas mahirap yun. Hindi lang sa masama ang panlasa, pati sasakit pa din mo pagka ininom mo ito. Dahil contaminated. Sabi mo, yung excitement ninyo, bigla kayo iinom, tapos gano'n na maranasan mo. Minsan na sa ating matinding pangailangan, ang nangyayari, lumalapit po tayo doon sa mga bagay o tao na posibleng iniisip natin makatutugon sa ating mga pangangailangan. Pero, bigo ka pa rin. Amen? Nangyayari po yan. Akala natin yun na yung sagot sa ating mga panalangin para maibisan tayo ng bigat. Magkaroon na tayo ng kaginhawaan. Ang tikman mo, mas mapait pala. Amen? Diba nangyayari yan? Kaya kasi ninyo, may mga tao na papalit ng asawa. Iniisip nila pagka nagbago sila ng kinakasama at mag-asawa, titino na at aayos na yung buhay nila. Ganun pa rin. Mga estudyante nagpapalit ng courses. Nagpapalit ng trabaho. Nagpapalit-palit ng lugar. Still, na-experience sila yung failures. Bigo pa rin po sila. May mga ganong mga instances sa buhay po natin. Nararanasan po tayo na na-expect natin, naasahan natin, okay na sana. Pero, ba't nang huli, ganun pa rin. Baka lumala pa. Hello? Because, nasaan tayo? Nasa mundong ito, na sabi ni Jesus, puno ng kapigatian. Pero, ang pangako naman ng Panginoon, laksan niyo ang loob niyo, na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Mundo. Ibig sabihin, hindi na tayo mag-realize sa mga bagay ng mundo. Hindi na tayo dapat naghahanap sa mga bagay ng mundo. Kailangan lang natin ng Panginoon. Kasama natin si Lord. Amen? Kahit man ano sitwasyon, kahit man ano ating hinaharap na mga problema, pagsubok, meron man o wala, basta kasama natin sa Panginoon, mga kapatid. Ang madaramdaman natin ay tagumpay pa rin. Kasiyahan, kagalakan, kapayapaan, basta sa piling ng Panginoon. So, yun po ang nangyari sa mga Israelita, kasama si Moses. Ngayon, basahin po natin yung verse 24. Dahil dito, nagreklamo ang mga Israelita kay Moses. Ano ang iinumin natin? Ayan na. This is the first reclamation. Complaints. Ito yung kauna-unahang complaints talaga. Legitimate complaints ng mga Israelita kay Moses. Nung matikman nila yung tubig, hindi nila mainom. Ano na ang gawin natin? Ano na inumin namin? So, makikita natin, no? Kagagaling lang mo nila sa naiksaksihan po nila na witness lang paano ang Panginoon ay kumilos.
naghimala. Gumawa ng kamanghamang bagay. Mula sila sa isang matamis na karanasan, ito ngayon, isang mabait na karanasan. No? Kaya, very disappointed po sila. Kasi nga, hindi nila inaasahan na mangyayari ito sa kanila. So, ang tendency, because of their frustrations and disappointment, nag-complain sila kay Moses. Yung bitter ng tubig na kanilang natikman, umabot na hanggang sa kanilang puso. Pati puso na rin nila, naging bitter na rin. At kapag ang isang tao bitter, ano ang tendency? Ang sabi ng Panginoon, kung ano ang laman ng dibdib. Tama ba? Siyang kabig ng... Kung ano ang bukong bibig, siyang kabig ng dibdib. Kung ano ang kabig ng dibdib, siyang bukong bibig. Ayan. Dahil sa kanilang bitterness, sa puso nila, kung ano na yung mga nasabi nila kay Moses, reklamo na ho sila. Ano naman mga kapatid. Madalas, nagreklamo po tayo sa buhay. Nagreklamo tayo sa Diyos kapag nakakaranas po tayo ng mga mabibigat na pagsubok in spite of our obedience. Diba, sumunod naman sila sa Lord through Moses. Pero bakit gano'n? Aharap sila sa dagat na pula, hahatiin. Tapos ito na naman, walang maiinom. Makakita naman sila ng maiinom, mapait naman. Hindi naman lang mainom. Kaya, dahil sa pagganong-ganon ng buhay ng Kristiyano, may tendency, no? Mag-doubt ka at magreklamo ka na sa Panginoon dahil, Lord, bakit gano'n? Sumusunod naman ako sa iyo. Ganito pa rin ang buhay ko. Parang, hindi pa rin ako nakakaahon. Ano ba ang problema? Alam niyo mga kapatid, ang mga pagsubok po na dumarating sa ating mga buhay ay nangyayari talaga yan. Kahit po nasa gitna po tayo ng patnubay, pangunguna at pagsama ng Diyos. Kasama nila ang Diyos dito. Pero hindi nangangahulugan po kasama natin ang Panginoon, accepted na nga tayo sa mga pagsubok. Amen ho ba? Amen ho ba? Amen. So, hindi ibig sabihin kapag kami nangyayari po sa ating mga mababait na karanasan sa ating mga buhay, iniwan na tayo ni Lord. Nandiyan pa rin ang Panginoon. Kaya lang ho, mga kapatid, may tinuturo kasi ang Diyos. May pangyayari sa Bible sa aklat ng Ruth. Meron pong isang babae doon si Naomi. Nang sila po ay nasa ibang bansa, wala sila sa sarili ng bayan, kasama niya yung kanyang dalawang anak na lalaki at mga manugang. Tapos namatay po yung kanyang dalawang anak na lalaki. Naiwan sa kanya dalawang manugang niya. Sobrang pait, sobrang sama ng loob nitong si Naomi. Sabi niya, uwi na lang tayo sa aming bayan. Balik na lang tayo doon. Kasama ba kayo? Yung isang manugang po niya, hindi sumama sa kanya, pero sunod sumama sa kanya. Ang bayan mo, magiging bayan ko po. Ang Diyos niyo po, magiging Diyos ko. Diba? Ganun yun. Yung istorya na. So sumama po si Ruth kay Naomi at pag-uwi po nila sa bahay nila si Naomi, nakilala po siya ng kanyang mga kababayan. O si Naomi yun ah. Narinig po niya. Ano sabi niya doon sa Ruth chapter 1 verse 20? Ito po. Sinabi ni Naomi sa kanila, huwag niyo na akong tawaging Naomi, kundi tawagin niyo na lang akong Mara, dahil pinapait na makapangyarihan Diyos ang buhay ko. Grabe, no? Ninaminan niya si Lord sa kapaitan ng buhay na kanyang naranasan. Huwag na Naomi, Mara na lang. Tandaan niyo ba yung sa TV, Mara Clara. Okay. Iba, hindi na alam yan, Ate Meg. Tayo na lang natin JB yun. No, ewan ko si Liza, nabutan pa yun. Mara Clara. Siyempre kasing edad ko. Si Judy Ann Santa, tsaka si Gladys Reyes. O yun. Sino si Mara? Si Judy Ann. No? Kaya pala marami siya kapaitan sa buhay. Kasi nga siya yung lagi ng mga... Balik tayo kay Noemi, hindi kay Judy Ann.
Okay. Eto si Naomi. Sabi niya sa kanyang mga babae, huwag na Naomi tawag sa Mara na. Kasi sobrang ng pait, sobrang sakit, sobrang bigat ng karanasan ko. Ang dami kong mga kapigatiang dinanas. Ang masakit, sinabi pa niya, sa kamay ng Diyos. Ang Diyos ang may kagagawa. Pinapait niya ang buhay ko. Hello? Saan ganun tao, di ba? Hindi Kristiyano, minsan hindi sa Kristiyano. Pinisisi ang Diyos. Lord, ba't ganun? Kala ko ba tinawag mo ako? Kala ko ba may pinagagawa ko sa'yo, gawin ko ito? Pero bakit ganito pa rin? Parang stuck ako sa ganito kalagayan. Ano ba talaga layo yung purpose mo sa buhay ko? Hanggang ngayon, naghihirap pa rin ang loob ko. Marami kong mga gusto mangyari sa buhay ko, pangarap, na marating maabot, pero bakit gano'n? May problema ba si Lord doon? Hello, minsan, inaalaw ng Panginoon yon na mangyari sa ating mga buhay. Dahil may layunin siya. Hanggang narito tayo sa daigdig na ito, mararanasan natin ito. Pero ang kaibahan po natin sa mga lima na napalataya, they have no purpose doon sa nararanasan po nila mga pagsubok. Hirap, wala eh. Pero tayo meron, alam natin dapat yun. At meron tayong bright future po pala, kumbaga sa kanila. Sa bagay naman ang promise ni Lord sa Jeremiah 29 verse 11, di ba? I know the plans I have for you, to give you hope and bright future. Sa mga anak lang ng Diyos yun. Pero kung di ka anak ng Diyos, hindi mo alam yun, hindi mararanasan yun. Kaya dapat mga kapatid, tayo po ay nakatingin positibo sa magagawa ng Panginoon. And the more we are positive doon sa plano at purpose ni Lord sa ating mga buhay, instead na ikaw ay magreklamo sa Panginoon, papasalamat ka na lang. Amen mo ba, mga kapatid? Alin lang sa dalawa ang pwede mong gawin. Either na maging grateful ka kay Lord or maging nagko-complain ka, complainan ka kay Lord. Sa buhay po natin, mga kapatid, alam nyo, kapag ang isang tao po, reklamador, lagi yung may makikita ang reklamo niya. Lord, wala kaming bahay, nagkabahay. Wala kaming aircon, nagka-aircon. Ang mahal ng kuryente. Lahat na lang, may nakikitang nire-reklamo. Amen ko ba? Lord, gusto ko makapag-aral, nakapag-aral. Lord, ang hirap naman pala mag-aral. Nagtatrabaho na lang ako. Nakapagtrabaho. Hirap naman pala magtrabaho. Buti na lang. Sana ba nag-aaral na lang ako. Di ba ganon? Kasi nga yun yung tao na walang ibang naisip at gustong nakikita. Puro igre-reklamo niya. Yun yung tao na nakakita lagi ng problema, hindi solusyon. Pero ang isang tao mapagpasalamat sa lagi niya nakikita yung solusyon. Positibo siya eh. Amin ho ba? Lord, salamat. Kahit wala kaming bahay, pero nakakain naman kami. Tapos nakabahay ka, Lord, salamat. May bahay na kami ngayon, bukod sa nakakain kami. Ganun dapat ang attitude po natin. So, ano nangyari ho? Talata 25, yung kalahati. Kaya humingi ng tulong si Moses sa Panginoon at pinakita ng Panginoon sa kanya ang isang putol ng kahoy. Inihagis ito ni Moses sa tubig at nawala ang pait ng tubig. Ito po, dumulog si Moses sa Diyos. Tumawag siya sa Panginoon. Iba si Moses kumpara sa kanya mga kababaeng salita. Imbis na magreklamo siya sa Diyos o gamitin niya yung bibig niya sa pagreklamo sa Diyos, ginamit niya ito sa pananalangin, pagdulog sa Panginoon. And that is the right way of approaching problems sa ating mga buhay. Of facing trials sa ating mga buhay. Tumawag ka kagad sa Panginoon. Imbis na magreklamo ka, magduda, at questionin mo ang Panginoon, tanong mo sa Lord. Manalangin ka kung anong dapat mong gawin. Hindi yung, not why, but
What, Lord? Hindi why, Lord. But what, Lord? Ano po ang dapat kong gawin, Panginoon? So, saan naman pong kinakaharap po natin problema, pagsubok, pinapasa mga kabigatan, ang pinakamabuting unang hakbang na dapat natin gawin, lumapit sa Diyos. Dumulog sa Diyos. Lalo na kung alam natin, hindi naman natin makayang kontrolin. Tama ba? Kasi yung pangyayari nito, out of control na ni Moses, wala naman siya magagawa dito. Pero dahil dumulog sa kanya kanyang mga kababayan na walang ginawa, kundi magnangaw, imbis na siya ay ma-pressure o yun niya, sa dami na reklamo sa kanya ng kanyang mga kababayan, lumapit na lang siya sa Panginoon. And that's the best way. Amen? Para maibsan ka na ma-pressure sa buhay. Bigat sa kalooban mo. Kasi hindi mawala, mga kapatid, no? May problema ka na nga. Pare-pareho naman sila. Hindi makainom, di ba? Tapos dadagdagan pa sa mga tao nito. Pati sila. Uusinin ka. Sisisihin ka. Hello? Sa lalong bumibigat. Pero buti na lang si Moses, alam niya yung kanyang dapat gawing hakbang. Lumapit agad siya sa Panginoon. Hindi katulad ng kanyang mga kababayan. Tapos, ano ginawa ng Panginoon? Pinakita sa kanya ang isang putol ng kahoy para itapon sa tubig. At nang itapon niya po ito sa tubig, doon sa batis o doon sa spring, na mapait, naging matamis. Isang nakita ko po dito, may bahagi tayo sa gagawin. May bahagi tayo sa gagawin ng Panginoon ay himala. Hindi pa pwedeng agad-agad ay tatamis yung tubig pag sinabi ng Panginoon, matamis na yan, inom na kayo, hindi. Kailangan may gawin ka rin. Gusto ng Panginoon, maging bahagi tayo ng kanyang gagawin solusyon sa problema mo. May pagagawa ng Panginoon. At yan yung pinagawa ng Panginoon kay Moses. Pinakita sa kanya yung kahoy, pulutin mo, itcha mo doon, sa tubig, at ano nangyari, tumamis. Alam niyo ba mga kapatid, yung kahoy na yun, kung ano nilalarawan? It was the cross of Christ. Diba ang ating Panginoon napakusa sa kahoy? Sa krus. So, pinapaalala lang sa atin dito ng Panginoon na kapag tayo nakakaranas ng mga mabigat na pagsubok, ng mga mapait na karanasan sa ating mga buhay, isipin natin ang krus ni Kristo. Isipin natin ang kamatayan ng Panginoon doon sa krus. Amen ho ba? Ano ba ang nangyari nang mamatay si Jesus doon sa krus? Sa Galatia 3:13. Pero ngayon, tinubos na tayo ni Kristo sa sumpang ito. Sinumpa siya alang-alang sa atin dahil sinasabi sa kasulatan, isinumpa ang sinumang binitay sa puno. Tinubos daw po tayo ng Panginoon sa pagitan ng kanyang kamatayan sa krus mula sa sumpa. Hello? Hindi na ho tayo dapat na makaranas ng pait. Hirap at sama ng loob. Tinapos na ng Panginoon ang sumpang ito. Hindi dahil sa ulitin ko po, hindi dahil sa hindi na natin maranasan yung mga mabibigat na pagsubok, yung mga tiisin, yung mga kapaitan, hindi ibig sabihin na alisin niya yun. Kundi, maranasan mo yan, pero hindi ka na basta-basta maapektuhan. Nakukuha nyo? Pwede kasing maging mara ang sitwasyon mo, mara as in, mapait, pero hindi mara ang puso mo. Tama ba? Yun ang nais na iparanas ng Panginoon sa atin. Because of the cross of Christ. Sa Galatia 6:14, ganito rin po sinasabi, ngunit para sa akin, wala ako ibang pagmamalaki maliban sa kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo saan? Sa krus. At dahil sa kamatayan niya sa krus, wala nang halaga para sa akin mga bagay sa mundo at wala na rin akong halaga para sa mundo. Para kay Pablo, mga kapatid, hindi na niya hinahanap sa mundo ang makapagbibigay sa kanya ng tunay na kasiyahan.
Tunay na kapayapaan at kagalakan, kundi ang Panginoon lang. Amen? Hello? Kaya ang tao, mga kapatid, madalas nakakaranas ng pait, sama ng loob, kanyang puso. Dahil lagi na rin tayo nakahawakan sa mga bagay ng mundo, lagi tayo na maasa sa mga mara ng ating buhay. At mentas sinahanap mo si Mara, pagtingin mo, mapait pala. Hindi sila ang makatutukod sa pangangailangan mo ang mga bagay sa mundo. Hindi sila makapagbibigay ng tunay na kagalakan, kapayapaan, kasiyahan, kakontentuhan, kundi ang Panginoon lamang. Kaya yan ang sabi rito ni Pablo, mga kapatid. Wala nang halaga sa akin, mga bagay ng mundo. Na hinahanap niya. Wala namang magagawa sa akin yan. Hindi mo makapagbibigay sa akin yan. Ang tunay na hinahanap ko, kundi si Jesus lang. Tama ba? Amen? Ngayon, punta po tayo sa talata 25b to 26. Ano nangyari? Sumunod. Doon, ibinigay ng Panginoon ang tuntunin at kautosang ito para subukin ang katapatan nila sa Kanya. Kung susundin ninyo ako ng buong puso, ang Panginoon ay inyong Diyos at gagawa ng mabuti sa aking paningin at susundin ang aking mga kautosan at tuntunin, hindi ko kayo padadalhan ng mga karamdaman gaya ng pinadala ko sa mga Ehipsyo. Dahil ako ang Panginoon ang nagpapagaling sa inyo. Okay. Pansin niyo mga kapatid, nagbigay ng utos ang Diyos sa bansang Israel. Saan niya binigay? Sa Mara. Hindi lang utos, kundi pangako. Kundi niya binigay sa Mara. Ibig sabihin dito, mga kapatid, sa bawat pagsubok na ating po nararanasan, ang Diyos po ay nagbibigay ng mga utos, ng mga alituntunin na dapat natin sundin, at mga pangakong dapat nating panghawakan. Amen? The more na tayo po ay dumadaan sa mga mapapait na karanasan sa buhay, that's the time God is speaking to us na may sinasabi siya at pinagagawa sa atin. Na kapag ka ginawa mo yan, anak, may kalakip yung pangako ko at gagawin ko pagka napasa mo yan. Tama ba, mga kapatid? Higit na mararanasan natin ang himala na siyang pangako, ang himala, mapapapala, kasaganaan, kagalingan, na siyang pangako ng Panginoon sa gitna ng mga pagsubok. At dito mga kapatid, binanggit ng Panginoon yung pamosong Jehovah Rapha. The Lord is my healer. The Lord is your healer. Ako, ang Diyos na inyong dakilang manggagamot. Doktor, magpapagaling sa inyo. Hindi ko pararanas sa inyo ang mga sakit na naranasan nyo sa Ehipto o mga Ehipsyo naranasan. Hindi maranasan. Hanggat kayo ay sumusunod sa aking mga utos, sa aking mga altuntunin. Amen po ba mga kapatid? Kaya halimbawa, kapag tayo po ay nakakaranas ng kapaitan dahil sa mga nangyayari sa ating mga buhay, lapit lang po tayo sa Panginoon dahil yung bigat ng mga problema natin ito, siya lang po ang makapag-aalis sa atin at papalitan niyo po ng kagaanan. Amen? Lumapit lang daw po tayo sa Kanya, sundin natin ang Kanyang gustong mangyari at mararanasan po natin yung pangako niya. And we will be delivered. We will be healed. We will be blessed. We will experience the possibilities out of impossibility. Impossible po ito. Isipin niyo mga kapatid, paano ang isang napakalawak na tubigan, spring, tumamis dahil sa kapirasong ahoy. May mga teorya pa nga na sinabi ng ibang hindi naniniwala sa himalang ito na sapud daw yun, sapud. Yung bang sumisipsip. Dinamis daw yung kahoy doon, sinisip daw yung pait, kaya tumamis. Eh ilang kahoy naman ang ubusin mo doon?
Kahit siguro isang puno ayaw ba ni Moses bibitin isang puno? Sabi ng Bible, kahoy. Hindi naman puno. Kahit nagdalawa o tatlong kahoy, hindi rin mapapatamis yun. At tatlong puno, hindi mapapatamis yun. Ano pa hindi naman niya kahit bitbitin kahit isang puno pa. So talagang himala ito mga kapatid. Amen? From impossibilities to possibility. Embracing possibility. Maranasan mo lang yun kapag ikaw ay marunong sumunod at magtiwala sa Panginoon. Amen? So, ang kanyang pangako, we will be healed. We will be delivered. We will be blessed. We will prosper. We will experience victory. Yan ang mga pangako ng Panginoon na laging may kalakip siyempre na alin ng tunay utos. Gawin mo muna at mararanasan mo yung pangako ng Diyos niya. Verse 27, ang sabi ng Bible, ito na. Dumating sila sa Elim kung saan may 12 bukal at 70 puno ng palma at nagkampo sila malapit sa tubig. Ay. Hello? From Mara, konting distansya lang yan Nandun na pala sila sa talagang hinahanap nila na tubig. Hindi lang basta tubig, juice. Fruit juice di ba? May bunga. 70 puno ng palma Isipin nyo mga kapatid, no? May bukal na, 12 bukal, 12, which represent the 12 tribes of Israel. Bawat isang tribo, may isang bukal. Tapos yung 70 palma, hati-hati na lang sila doon para makatingin sila ng juice. May fruit juice pa sila. Hindi lang kalayuan yung lugar na yon mula doon sa Mara. Ang problema kasi sa Israel, mga kapatid, agad-agad reklamo sila. At yan, yun yung dahilan kung bakit po sila 40 years sa desert, di ba? Sipin mo, 2 linggo lang nila itatravel yung lupang pangako. 2 linggo lang. At because sila po ay palareklamo 40 years. Kita niyo. Tutuusin, hindi pa po nangyayari ito. Hindi pa po nangyayari ito hindi pa nangyayari sinasabi ko Pinapakita na sa kanila ng Panginoon, huwag lang kayo maging mareklamo Higit pa. Sa kaya iniisip nyo, hinahangad nyo, bibigay ko. Tingnan po natin yung mga aral. Alagay ba yun? Bawat isa. Aral. Anong unang aral? Ang Diyos ay may nakalaan ng higit na magandang pagkapala. Tayo maghihintay at susunod. Amen? If you want the best, ay turo na po natin ito. Hindi lang good or bad, kundi pinakamainam, pinakamaganda na karanasan sa Panginoon. Pagpapala, biyaya. Yung talagang spectacular na move ni Lord sa buhay mo. Ang gusto mong maranasan yung talagang kakaibang testimony na punong-punot, hintik sa talagang malaman na pagbabago, testimony sa buhay mo. Kailangan marunong kang maghintay. Kailangan marunong kang sumunod sa ipagagawa sa iyo ng Panginoon as you wait. Amin ho ba, mga kapatid? Pangalawa, iwasan po natin ang palareklamo o nais natin matamo higit na pagpapala. Sabi nga po, mas napapaiksi ang ating paglalakbay kung marunong lang tayo maghintay sa Diyos at hindi magreklamo. Huwag natin tularan ng Israel na pagkikip po sa inyo na dahil sa kanilang pagiging mareklamo, instead of 2 weeks time, na travel po nila papunta sa lupang pangako, 40 years ang inabot dahil sa kanilang pagiging palareklamo. Umabang. Distant away lang naman pala. Sabihin niyo mga kapatid. Pinatikim na nga sa kanila ng Panginoon ito Pero hindi pa rin sila tumino Sa totoo lang, after ng mga pangyayaring ito, yung mga susunod, mga chapters, naku, reklamo na naman po sila. Wala naman sila makain.
binigyan silang pagkain, wala na naman silang mainom. Kaya si Moses, pati si Moses, nagtok-tok na doon sa bato, di ba? Ang dami na nilang reklamo. Basahin niyo po, di na mauubusan. For 5 chapters, puro reklamo dito. Kaya 40 years talaga sila sa desert. Hindi lang maabot yung lupang pangako. Gusto niyo ba yun? Kung tutusin, abot kamay na pala ang answer ni Lord sa prayers mo. But because of your bitterness, at pagiging mareklamo mo sa towards God, tumatagal yung blessings. Yung miracles sa buhay mo na maranasan. Pangatlo, higit pa sa ating inihingi at iniisip ang kayang gawin ng Diyos. Promise ni Lord yan. Efeso 3:20, purihin natin ang Diyos na makagawa ng higit pa sa inihingi o inaasahan natin sa magitan ng kapangyarihan niya kumikilos sa atin. Kita niyo mga kapatid, higit pa sa ating iniisip. Ano bang ginawa ng Panginoon sa bansang Israel? Pinatunayan lang niya. Na higit pa sa inyong hinihingi. Tubig lang hinihingi niyo, ano binigay ko sa inyo? Bukal. At may fruit juice pa. 70 palm trees. Ganyan o ang Diyos pagka natuwa. Sa isang tao, marunong magtiwala sa Kanya. Marunong maghintay. Marunong sumunod. At pang-apat, ang tunay na pagpapala ay Diyos lang ang makapagbigay. Ano ibig natin sabihin dyan? Alam nyo, sa gitna ng mga pagsubok na dumarating sa ating buhay, maraming alok ang sanlibutan. Maraming alok ang diablo. Ano ialok niya? Si Mara. Tayo naman, kakagat kay Mara. Tama? Pero bait lang ng buhay ang ating mararanasan. Hindi ito ang tunay na katugaw na ng Diyos. Maglakad-lakad ka pa, mag-forward ka pa. Makikita mo meron na doon 12 bukal at 70 puno ng palma naghihintay sa iyo. Huwag ka mag-settle kay Mara. Maaaring tukso yan. Pinakakagad ka lang ng kaaway. And then, in the long run, at the end of the day, ikaw pala ito magsasakit dahil sa pait na dulot niya. Hindi ko nakakita ka ng tubig, masarap na, iyan yung kailangan. Tama ba? Baka hindi yan ang binibigyan ng nilalaan ng Diyos. Mas may nilalaan ng Panginoon na mas masarap. Mas maganda. Yung tunay na pagpapala na siya lang makapagbibigay. Kasi totoo lang ho mga kapatid, yung pangailangan po natin sa buhay, tunay na pangailangan sa buhay, ang makatutugon lang dyan ay tunay na Diyos. Hindi ho yung mga huwad na Diyos. Amen? Ang tunay na katugunan sa tunay na pangailangan natin ay ang tunay na Diyos na ang makakapagbigay. Hindi pala si Mara, si Elim pala. Sa aklat ng Juan 4:13 hanggang 14, sumagot si Jesus, ang lahat ng umiinom sa tubig na ito ay muling mauuhaw. Pero ang sino mang iinom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na muling mauuhaw. Dahil ang tubig na ibibigay ko ay magiging katulad ng isang bukal sa loob niya na magbibigay ng buhay na walang hanggan. Hello? Sino kausap niya rito? Yung babaeng Samaritana. Di ba? Na inaalok siya ng tubig, humingi siya ng tubig na literal. Tapos nagkaroon sila ng argumento, hanggang sa sinabi nga ito ng Panginoon. Yung mga tubig na yan, nahawak mo. Ang umiinom dyan, mauuhaw ulit. Pero ako may tubig ako na may bibigay. Na kailanman, ang sino mang iinom nito, hindi na mauuhaw. Sapagkat ito ay magmumula sa bukal, sa isang bukal sa loob niya na magbibigay ng buhay na walang hanggan. So tunay daw ho na makakakwens ng ating thirst and hunger, ang Diyos lang. Hindi ang mga bagay sa mundo, hindi ang sino man sa mundo. Ang Panginoon lang. Amin ho ba?
Sa Kanya po, kung sa Kanya po tayo hahanap, mga kapatid, sa Kanya tayo pupunta. Hindi natin maranasan yung pait ng kalooban, kundi ginhawa ng kalooban. Kapayapaan, kapahingan, kagalakan ng kalooban. Hindi si Mara, kundi si Elim ang mararanasan. Yung tuloy-tuloy na kaligayahan. At kasiyahan, siya lang makapagbibigay. Ang Diyos po ay nangungusap sa atin sa gitna ng mga pagsubok. Marunong lang po sana tayo makinig sa Kanya. Maaari pong may nais lamang ipagawa sa atin ng Panginoon bago niya i-release yung Kanya blessings o yung Kanya bago magkaroon ng manifestation yung Kanyang mga promises sa atin. Kung tayo naman po ay may mga kabigatan sa ating pasan, lumapit tayo sa Diyos at dulog sa Kanyang paanan sapagkat nangako siya. Amen ba? Nangako siya na siya lamang makapagbibigay ng tunay na tamis ng buhay. Nangako siya na higit pa sa ating inaasahan, ang kaya po niya ibigay. Nangako siya na siya lamang po ang tanging makapagpapagaling sa ating mga sugatang puso, dulot ng mga mapapait na karanasan sa ating buhay. Amen. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po. Salamat sa mga mensahe mo ngayong gabi nito, O Diyos. Na ang buhay namin na bitter, Panginoon, ay kaya mong maging better. Bitter pero kaya mong maging matamis, Panginoon. Kung kami lang po ay marunong lumapit sa iyo, magpakumbaba sa iyo, sumuko sa iyo at gawin ang pinagagawa mo, Panginoon. Lord, may mga bagay sa buhay po namin na hindi namin maintindihan. Hindi namin kayang kontrolin. Sa aming mga nararanasan, Panginoon o Diyos, wala kaming masagot. Marami kaming tanong na wala kaming maisagot. Pero purihin ka sapagkat ikaw ang Diyos na nakakaalam na higit sa aming alam kung anong mabuti para sa amin. Hindi namin alam ang aming future, pero mahalaga, Panginoon, kilala po namin kayo na siya pong may hawak ng aming future. Na siyang may control ng aming buhay, Panginoon. Hindi namin kontrolado ang mga bagay, pero ikaw, Panginoon, kilala ka namin, kayong may control ng lahat para sa aming pong kabubuti. Turuan mo kami, Panginoon, lagi pong tumingin lamang sa iyo upang kami po ay maging mapagpasalamat at hindi maging mapalareklamo, Panginoon. Turuan mo kami, O Diyos, na hanapin yung mga buti at magagandang bagay, hindi tumingin sa mga pangit at masasamang bagay, Panginoon. Sapagkat sa mundong ito, O Diyos, talagang halo-halo po. Halo-halo. May pangit, may maganda, may masama, may mabuti. Pero doon lang kami sa mabuti, doon lang kami sa maganda, doon lang kami sa tama at matuwid, doon lang kami, Panginoon, sa nais mong amin tingnan, Panginoon, sapagkat yun ang pinuturo mo sa amin, tamang pananaw, Panginoon. Positibong pananaw, O Diyos. Upang ang puso namin ay hindi mapuno ng kapaitan, kundi pagpapasalamat, kasiyahan, kapayapaan, kakontentuhan, pagiging positibo, Panginoon, sa buhay namin ito. Salamat po, Panginoon, sapagkat ikaw ay nariyan, na kahit man po kami, Panginoon, tumatawid sa dagat na pula, dahil kami dumadaan, Panginoon, sa disyerto na walang mainom, kahit, Panginoon, ano man po ang aming sitwasyon, kasama ka pa rin namin, di mo kayo iiwan, Panginoon. Pinararahan mo lang kami sa lahat ng ito, O Diyos, para turuan mo po kami. Pero hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami nilalayuan, hindi mo kami pinababayaan. Sa isang tawag lamang namin sa iyo, kapag kami nagpakumbaba, lumapit sa iyo, tinutugod mo kami agad. Yun ang kagandahan, Panginoon, bilang mga lingkod mo, bilang mga alagad mo, bilang mga anak mo, pinangako mo ito sa amin. Pangahawakan namin, titindigan, Panginoon, ang mga pangako mo pong ito. Purihin ka, Ama, at lahat ng kaluwalhatian, karangalan sa iyo lamang, sa pangalan ni Jesus. Amen.
God. Ngayon po, takeaways po. Di ba po, bitter or better? Yung pinag-aralan po natin ngayon. Di ba pag po tinanong nyo yung mga bata kung ano yung pinakaayaw nilang buhay, ang palaya po yung isasagot nila, di ba po? At tayo din, ano ba gusto natin kung papipiliin po tayo? Bitter or better? Doon pa lang sa dalawang salita na yun, di ba? Better. Better yung pipiliin natin. Pero si Lord, gusto niya na ipakita sa atin ngayon kung bakit dapat appreciate din natin yung bitterness sa buhay natin. So yung mga bata, di ba, ayaw po nila sa ampalaya. Yan. Pero si Lord po, the Lord does not want us to treat us children forever. Ayaw ng Lord na i-treat niya tayo palagi na parang tayong mga bata na ayaw natin sa pait, ayaw natin sa mga ampalaya na darating sa buhay natin. Because sometimes, bitter is better. Di ba po? Isipin nyo, nagpapaitan ka pero hindi mapait. Di ba? Hindi masarap yun. Kaya naman, halimbawa, kumain ka ng cake na walang bitterness, hindi siya balance. So, hindi mo ma-appreciate yung sarap eh. Di ba po? At ganun din sa buhay. Ako po kapag naglulumbak ako, lalo na kapag matatapos na yung taon, ganyan, tapos naisip ko yung mga pinagdaanan ko. Hindi ka naman magpo-focus sa grabe, ba't ko pala nangyari, kawawa naman ako, ganyan. Hindi eh. Mas lalo, di ba, makikita mo na, grabe si Lord, nakaabot pa ako sa araw na to. At masaya pa ako sa araw na to, sa kabila ng lahat ng mga pinagdaanan ko noon, na tanging kami lang ng Diyos ang nakakaalam. Sabi po sa Proverbs 27, verse 7, one who is full loathes honey, but to one who is hungry, everything bitter is sweet. Kapag binasa natin ito, parang hindi naman totoo sa totoong buhay. Sabi dito, kapag daw busog ka na, ayaw mo na sa honey. Parang hindi totoo kasi halimbawa tayo, busog tayo, tapos biglang pinaghandaan ka ng leche flan. Hindi ka ba? Di ba? Kapag pinaghandaan ka ng chocolates, mga matatamis, ice cream, hindi ka ba? Hindi, di ba? Kakain ka pa din. Pero, ang gusto ko ipakita ng Lord, iba kasi sa spiritual nating pamumuhay. Di ba? When we are full sa buhay natin, halimbawa, nasa atin na lahat ng kailangan natin, kontento naman tayo, okay naman yung buhay natin, smooth sailing naman. Ang nangyayari, yung mga honey na in-offer ng Lord, hindi natin yung nakikita as honey. Hindi natin nakikita na masarap or maganda yung in-offer ng Lord na yun. Halimbawa, spiritual opportunity pala yun. Halimbawa, binibigyan ka pala ng pagkakataon ng Lord para ikaw ang magamit niya sa isang bagay na to, na binibigyan ka pala ng chance ng Lord na mag-grow kapag ikaw yung dinala na rito. Hindi natin natitake, hindi natin ginagrab yung opportunity na yun. Kasi hindi natin nakikita na honey pala yun ng Panginoon. Gift pala yun ng Lord sa atin. Tapos ano ba yung karugtog doon? Sabi, but to one who is hungry, everything bitter is sweet. Yan. Kaya hinahayaan ng Lord minsan na dumaan tayo sa mga pagsubok ng buhay. Kasi kapag nandun tayo sa pagsubok, mas lalong na-appreciate natin yung mga bagay. Maliit o malaking bagay, mas lalong nakikita natin ang Panginoon. Di ba po? Aminin po natin, mahirap makita ang Lord kapag halimbawa nasa harap mo, ito yung mga blessings, ito yung mga answered prayers, ito lahat. Minsan, dun ka na lang nakafocus sa kung ano yung naibigay sa'yo, kung ano na yung mayroon ka. At si Lord, sobrang liit na. Hindi mo na siya makita na tabunan lang siya. But, kapag nandun tayo sa face ng buhay na parang mapait, at si Lord na lang talaga yung sweetness, pwede maging sweetness ng sitwasyon natin. Doon lang natin siya na-appreciate. Kaya po, di ba, sabi kanina, dumaraan tayo sa mga pagsubok kasi may gusto si Lord na ituro sa atin. And yun po yun minsan parang nire-remind tayo ng Lord na kung ano ba talaga yung tunay na sweet, kung ano ba talaga yung dapat na hinahangad natin sa buhay natin, which is the Lord. And imagine po natin ang buhay kung puro tamis na lang, kung puro okay na lang, puro ayos na lang. Di ba po, alam niyo po ba yung miracle fruit? Kapag kumain kayo ng miracle fruit, the rest, yung mga susunod na kakainin yung matamis na rin. Diba? Halimbawa, kumain ka ng miracle fruit, tapos kumain ka ng kalamansi, matamis pa din. Kumain ka ng ampalaya, matamis pa din. Or kahit anong pagkain, matamis na sa susunod. Diba parang sobrang weird? At hindi na siya masarap. Hindi na masarap ang matamis.
Di ba po? So yun yung gustong ipakita sa atin ng Lord na huwag tayong maging after sa buhay na puro tamis lang. Kundi i-embrace natin yung buhay kahit na may mga pait as long as nandun naman ang pagsama ng Panginoon sa atin. Sabi nga sa 1 Peter verse 1 to 6, 1 Peter chapter 1 verse 6 to 7. Though now for a little while you have been grieved by various trials, so that tested genuineness of your faith may be found to result in praise. So, siguro ngayon, saglit lang na tayo ay daraan sa mga pagsubok ng buhay, malulungkot tayo, masasaktan tayo, pero andun yung pangako ng Lord na pinatatatag lang tayo ng mga sitwasyon na to. May tinuturo siya sa atin. And at the end of the day, we will be praising the Lord for all the things that happened in our lives. Sa uli, ano pa din makikita po pa rin na kaya pala ako hinayaan ng Lord na dumaan sa pagsubok na yun kasi ito pala yung gusto niyang makita ko. So pinapakita dito na bitter moments refine our faith like gold. Yan. At makita po natin, di ba, yung mga Israelita, sabi doon 40 years silang naglakbay kahit na andun na lang naman na yung pupuntahan nila, yung lupang pangako. Gustong ipakita din sa atin ng Lord na minsan hindi mahalaga kung nakaalpas ka na dun agad sa problema. What matters is kung natuto ka na ba. Diba? Sila dahil hindi nila natutunan agad yung gustong ituro sa kanila ng Panginoon. Anong nangyari? Na-delay sila ng na-delay. Diba po? Nandun na sana yung blessings. Pero dahil hindi pa nila mag-grasp kung ano yung gustong ituro sa kanila ng Lord, lalo silang nagtagal. So, tingnan natin na yung mga bitter moments in our life, it will make us better. Bitter to better. Diba po? At yung huling pong point kanina ni Pastor, ang sabi doon, ang tunay na pagpapala ay Diyos lang ang makakapagbigay. So, makikita natin kung i-appreciate natin yung bitterness in our lives, na ito ay regalo pa rin sa Panginoon, makikita natin na bitter is still sweet. Diba? Masarap pa din kahit na bitter yung nangyayari sa buhay natin. As long as we are with God, habang hinaharap natin lahat ng mga pagsubok na sa atin. So, purihin po ang ating Panginoon. Tumayo po tayo. Po tayo. Pasalamat sa Panginoon. Lord God, maraming salamat, Panginoon, Lord God, sa gabing ito, Panginoon. Salamat, Lord, na naitawid mo kami ng buong linggo, Lord, sa aming buhay. At salamat, Lord, na sa aming narinig na salita nyo ngayon, Lord God, ay nagbibigay sa amin, Lord, ng lakas at patuloy na magtiwala sa inyo. Salamat, Lord God, na naunawaan namin ang inyong banal na salita. At nawa, Lord, ay magamit pa namin sa pang-araw-araw naming buhay, Lord God. Huwag lamang kami, Lord, na umaasa at nagtitiwala sa sarili namin, Lord, bagkus ano man po, Lord, ang aming maranasan na kapigatian, pagsubok, Lord God, ay lagi lang kami, Lord, na magtiwala sa inyo. Salamat din po, Lord, sa aming mahal na Pastor, Panginoon, na nagbigay ng mensahe sa gabing ito, Lord. Pagpalain mo po ang kanyang buhay, pamilya, Lord God, sa kanyang asawa, Lord God, maging sa kanyang anak, at sa lahat ng aking kapatid na ito, Lord, na narito, Panginoon, at maging sa nakinig ng inyong salita, Lord, sa online. Pagpalain mo po, Lord, ang lahat na nagtitiwala sa inyo, nagmamahal sa inyo, Lord, na walang kapalit, Panginoon. At salamat, Lord God, sa gabing ito na sa aming paghihiwalay, kayong manguna at magligtas sa amin hanggang sa aming pag-uwi, hanggang sa aming pagpahinga, Lord God. Purihin ka, Panginoon, dakilain ninyong pangalan. Walang katumbas ang inyong kabutihan, Lord God. Ikaw lamang ang maitaas sa lahat, Panginoon. At ikaw lamang, Lord, ang mapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen.
Praise God. Ano po si Lord, laging nakatingin muna yan sa attitude ng heart natin. Before yung pangako ni Lord, before blessing ni Lord. Talagang kailangan ano muna yung attitude na nakikita niya, nalatnan niya sa iyo bago niya ibigay sa iyo yung pangako niya. Dadating naman yun. Pero yun nga lang, nasa sa atin yung kung malapit na or malayo na. So, yun po. Kaya kailangan, ano po, may nabasa ko para ma-attract daw natin yung mga bagay na yun kay Lord. Kailangan po, matuto tayo maging grateful sa kung ano man yung meron tayo ngayon. Kung may bitterness muna, okay, embrace that first. Para, pagdating ng panahon, magiging better naman din po. Sige po, tayo po ay pasalamat sa ating Panginoon. Hallelujah.
Praise